Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mga tubig at karagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita,
at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan, ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang binukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang binukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang binukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siyang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang binukod ng bansang hinirang ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipinanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpala at mabiyayang umaga, mga ginigilo kong kapatid. No, Lunes na naman po ngayon at simula ng
araw natin, umaga, no? Sa buong linggo na ating tatahakin na naman sa buhay. No? Bago ang lahat, binabati ko muna ang lahat ng ating mga taga-subaybay, no? Ang nakikiisa sa ating banal na Santa Misa ngayon. No? Dito sa Radio Veritas, no? Na nag-live stream po. Yung mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo, no? Yung mga OFW po, sa iba't ibang panig po ng ating bayan, yung may mga karamdaman po, no? Nasa banig na karamdaman na hindi na makuhang makapunta sa simbahan para makapagsimba. No? Sabi nga no, ng mga matatanda nung panahon na kung saan, no? Nasa parokya pa ako, dinadalaw ko kasi from time to time yung mga matatanda, yung may mga sakit. No, yun yung kanilang mga panghihinayang sa kanilang buhay, na gusto pa nilang maglingkod sa simbahan, gusto pa nilang makapagsimba, pero hindi na kaya ng kanilang katawan. No? Dahil sa kanilang mga kahinaan, no? Yun talaga, no? Normal yan sa tao, dumadating sa punto ng buhay natin na sadyang tatanda talaga tayo, no? Manghihina, nagkakasakit. No, at wala naman talaga sa edad, no, sa kasarian niya, sa estado ng buhay, yung mga karamdamang dumadapo sa atin. So yun yung kanilang, yun yung kanilang maaring panghihinayang o gusto pang gawin, no, ang makapagsimba at makapaglingkod. Pero ika nga, mahina na ang katawan. Sabi ko na lamang sa kanila, pampalubag loob, at gayon na rin, para naman din maibsan yung kanilang kalungkutan na ang mahalaga, malakas yung buhay espiritual, no? Malakas ang ugnayan sa Diyos. Yun ang dapat hindi nanghihina at nananatiling malakas. No? So, dyan po sa may mga sakit nating mga kababayan po, no? Makiisa ho kayo, no? Sa sakit na naranasan ng ating Panginoon. Ipagdasal natin ang simbahan, ang bawat isa at mga pangyayari, no, sa ating lipunan at sa ating mundo. Ngayon po, no, sa ating Ebanghelyo ay muli tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesus, no, na huwag tayong humatol upang hindi rin tayo hatulan. No? Isang paalaala sa lahat na madalas natin nakakalimutan, no? At madalas o laging hamon sa atin bilang mga binyagan, tayo bilang mga tao sa kabuuan, no? Kasi sa totoo lang, no, mas mabilis ang humatol, ang manghusga sa social media ngayon, no? Kung magbabasa kayo ng mga comments, no, ay talaga naman pong pag mayroong mga issue o mayroong mga bagay na napapanood na minsan hindi kaaya-aya, no? Ganun na lamang yung mga hatol o husga natin. Karamihan po, no? Siguro po kung yung ating mga, no, kung tayo po ay may pagkakataon na humatol sa ating kapwa at yung hatol natin ay may kapangyarihan, baka marami na pong napatawan po, no, ng parusang kamatayan. So ganun tayo kalupit, no, sa ating kapwa na nagkakasala. O minsan, hindi pa nga natin alam ang kwento, hindi natin alam ang kabuuan, pero may hatol na agad tayo. Kasi po, sa totoo lang, madali kasing makita ang mali ng iba. Pero sa ating sarili, hirap tayo. No, ganun po. No, likas sa tao ang mapansin ang pagkakamali ng iba. No, halimbawa po, napapansin natin na mayabang yung iba. No, napapansin natin na may mga hindi magagandang ugali, pero hindi natin napapansin kung tayo rin pala minsan ay ganun din. No? Sabi nga ni Jesus, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, pero hindi mo pinapansin ang troso sa sarili mong mata? So ang ginamit po sa Ebanghelyo natin ngayon, hindi troso, no, kundi gatahilan. Masyado yatang malalim pagka-Tagalog, kaya medyo nabulol ako kanina, So troso para mas madali na. Ibig sabihin, mas malaki pa talaga. Puwing lang yung kapwa mo, sa'yo troso na. Talagang nabulagan ka na. Ang ibig sabihin nito, ayusin muna natin ang ating mga sarili. No, tignan muna natin yung ating mga, manalamin muna tayo, bago tayo magsabi ng mali ng iba.
mahirap mahatulan. Siguro kayo nahatulan na rin, no? Siguro tayo nahusgahan na rin. O tignan po natin kung gaano kasakit iyon. So kaya matuto tayo sa mga karanasan natin. No, at pangalawa po, no, ang tunay na pagbabago ay talaga naman po nagsisimula sa sarili. Hindi mo asahan yung magbago muna ang iba bago ako. Hindi po pagbabago yon. Maraming kondisyon, ano? No? Bago tayo magturo, bago tayo magsabi ng tama at mali. No? Hindi lamang nasa isip natin, hindi lamang dahil yun ang sinasabi. No? Siguraduhin muna natin na tayo mismo sa sarili natin ay isinasabuhay, sinusunod natin kung ano ang tama. No? Kapag tayo ay marunong tumingin sa sariling pagkukulang, mas nagiging mapagkumbaba po tayo. No? At ang kababaang loob, no, doon tayo, no, mas nagiging kalugod-lugod sa Diyos. So, kumbaga, minsan, no, para makisimpatiya muna tayo sa kapwa natin na nagkasala din. Dahil tayo din naman ay ganun din makasalanan. Kung hindi karapat-dapat ang iba, tayo din naman, di ba? Ganun naman madalas ang tingin natin sa ating sarili. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, pero hindi tayo hinayaan ng Diyos na malugmok na lamang sa ganong kaligayan. Dahil siya mismo, sa kanyang kababaang loob, no? Bagamat siya ay Diyos, no? Sa kabila ng ating pagkukulang, hinangon niya tayo sa ating kalagayan, no? So, kailangan po, no, makita natin sa ating sarili na tayo ay magbago. At higit sa lahat, no, mas piliin nating umunawa kay ang humatol o hubos ka. So, sa pamilya naman, di ba? Mga magulang, may mga magulang dito, kayo po, no? Mga kapatid, yung mga natin, di ba? Yung anak natin, pag nagkasala, kahit siguro gaano kasutil, kaswail, no? Sino ba naman ang uunawa sa kanila? Sino ba naman ang tatanggap pa? Kundi kayo mismo, mga magulang. No, tayo, sa mga kaibigan natin, no? At minsan tayo rin naman, no? Kailangan din natin ng pangunawa. Kung pipiliin natin, hindi agad humatol, kung unawain ang kapwa, no? Mas magiging mapayapa, no? At maganda ang ating nagiging samahan sa ating pamilya, sa ating komunidad at sa ating simbahan. Ang awa at pag-unawa, no? Parang doon din naman nagsimula yung salitang pag-unawa, no? Sa root word na awa, no? Ang magdadala ng kapayapaan sa atin, no? Nais natin ng kapayapaan, nais natin ng magandang samahan, no? Kaya wag tayong basta-basta na lamang humatol. Unawain muna natin, tignan muna natin, alamin muna natin kung ano ang kabuuan, ang katotohanan. At ang mahalaga po, no, minsan nagkakasala tayo, pero hindi naman yun ang kabuuan ng ating pagkatao. No, kailangan natin ng unawa at pag-unawa. Kaya sa halip na humatol at magusga, piliin natin magmahal. Sa halip na lagi tayo namimintas, no, piliin natin, no, ang umunawa. So kaya po mga kapatid, no, patuloy nawa tayo na magsabuhay. No? Minsan parang simple lang naman yung sinasabi ni Jesus, ang paalala niya sa atin. Pero sa katotohanan, mahirap isabuhay, mahirap gawin. Kasi kailangan talaga po, no, ng may kababaang loob. At ang kababaang loob, no, ang siyang magdadala po sa ating kaligtasan, no? At magdadala sa atin para tayo ay mamuhay ng payapa. Huwag humatol ng basta-basta umunawa dahil tayo man ay kailangan din natin ng unawa, no, sa Diyos at sa ating kapwa. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo sa mahabaging Ama kung maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ang ating itutugon, Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin.
Ang simbahan, naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at bithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain, ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, Poong Jesus. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panggindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, at ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos,
Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa lahat po ng may mga karamdaman, nating mga kapatid na ngayon ay nakikiisa sa ating banal na Santa Misa at sa lahat po na may mga pinagdarasal na mga kaanak na may sakit. Sama-sama po natin silang ipanalangin. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Magilong mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may mga karamdaman. Lobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. So ilang paalaala lamang po. Amin kayong inaanyayahan na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-Centered Liturgical Celebration. Sa pagdiriwang na ito, sama-samang tayong magpuri at magpapasalamat sa Diyos. Maaari po kayong dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mas sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, local
131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose at si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglayin ang kapayapaan ni Kristo upang ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. God bless you. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.